Paradahan Church of Christ. Okay ba ang nakaraang linggo nyo? Kung oo, halina't sama-sama tayong magkantahan, makinig sa panibagong kwento, gumawa ng crafts, at ang pinakamahalaga ay ang matuto. Para sa ating panimula, tayo ay dadako na sa ating opening prayer. Sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa. Di pa raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man akong tingnan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa'yo nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan, simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Ang sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa. Di pa raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man akong tingnan, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa'yo nakalaan. Munting tinig ko'y iyong pakinggan, simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Munting tinig ko'y iyong pakinggan, simpleng awit, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil inibig mo kahit bata ako. Inibig mo kahit bata ako. Para sa panimulang panalangin, tayo yumuko at ating ipikit ang ating mga mata. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kataas-taasan, Panginoon, nagkapasalamat po kami sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin upang kami matuto ng salita niyo. Panginoon, nagkapasalamat din po kami sa mga biyayang natanggap namin sa nagdaang linggo. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo sa mga naging kasalanan namin, ito man ay sa isip, sa salita o sa gawa, ito man ay alam namin o hindi namin alam, patawarin niyo kami, Panginoon. Panginoon, humihiling pong muli kami sa inyo ng gabay, ingatan niyo po kami, gabayan niyo po ang mangunguna sa gawain ito, pagkalooban niyo po kami ng karunungan, naway Panginoon, ikaw lang ang aming maitaas, ilamang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman ay pupunta na tayo sa ating awitan. Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Tayo ay pangunahan sa ating singspiration mula sa biklatan.
Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. One little two, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang. Ibigay mo ng todo, ibigay mo kay Kristo ang pagsayaw at pag-awit. Praise the Lord. One little, two little, three little, four, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang. Ibigay mo ng todo, ibigay mo kay Kristo ang pagsayaw at pag-awit. Praise the Lord. One little, two little, three little, four little, five little, six, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang. Ibigay mo ng todo, ibigay mo kay Kristo ang pagsayaw at pag-awit. Praise the Lord. One little, two little, three little, four little, five little, six little, seven little, eight, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang. Ibigay mo ng todo, ibigay mo kay Kristo ang pagsayaw at pag-awit. Praise the Lord. One little, two little, three little, four little, five little, six little, seven little, eight little, nine little, 10, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang, madali lang. Ibigay mo ng todo, ibigay mo kay Kristo ang pagsayaw at pag-awit. Praise the Lord. Nag-enjoy ba kayo sa ating inawit? Kung oo, handa na ba kayong makinig? Dahil dyan, tayo ay pangunahan sa ating storytelling ng ating kapatid mula sa San Juan. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Kumusta ang nagdaan ninyong linggo? Ngayong araw, makakapakinig muli tayo ng isang magandang aral mula sa Biblia. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tara na't magsimula! Para naman sa ating memory verse, ito ay matatagpuan sa Aklat ng Marcos chapter 16, verses 15 to 16. Atin itong basahin. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan." Ang story natin ngayong araw ay pinamagatang ibinahagi ni Pablo ang magandang balita sa mga Hudyo sa Antioquia. Ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 13, verse 16 to 43. Natatandaan niyo ba kung sino si Pablo? Siya ay dating nagngangalang Saul at isang manguusig. Ngunit sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, siya ay binigyan ng bagong pangalan at ito ay ang pangalang Pablo. Siya ay nabulag sa saglit na panahon,
ngunit pinagaling ng ating Panginoon Diyos. Magmula nito'y nagsimula siya magbahagi ng magandang balita tungkol kay Jesus. Kung atin ang natatandaan kung sino nga ba si Pablo, tara na't magpatuloy sa ating kwento. Tinawag ng banal na espiritu sina Pablo at Barnabas upang gumawa ng isang espesyal na misyon. At ito ay magbahagi ng salita ng Diyos at ipangalat ang balita tungkol kay Jesus. Ipinadala sila ng Diyos upang maglakbay sa iba't ibang lugar. Nagbahagi sila ng salita ng Diyos sa Cyprus hanggang sa sila ay makarating sa Antioquia. Ang Antioquia ay ang pangatlo sa pinakamalaking siyudad sa Imperyong Romano. Nang makarating sa Antioquia, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos basahin ang ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong mensaheng makakapagpalakas ng loob ng mga tao, maaari kayong magsalita. Kaya't tumayo si Pablo at sinanisan silang tumahimik. Siya ay nagsalita, "Mga Israelita, at kayong lahat na may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang pumili sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa habang naninirahan pa sila sa lupain ng Ehipto. At sila'y inilabas niya doon sa pamamagitan ng kaniyang dakilang kapangyarihan. Sa loob ng 40 taon, sila ay pinagtiisan niya sa ilang. Nilipol niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan at ibinigay sa mga Israelita ang lupain bilang pamana. Ganap ang lahat ng ito sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang sa panahon ng propetang si Samuel. Nang humingi sila ng hari, binigay sa kanila ng Diyos si Saul, na anak ni Cis, isang lalaking mula sa lipi ni Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 40 taon. At nang siya ay alisin ng Diyos, si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, "Si David na anak ni Jesse ay isang lalaking aking kinalulugdan, na handang sumunod sa lahat ng nais ko." Sa angkan ng lalaking ito nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago siya dumating, nangaral si Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan at talikuran ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Nang matapos na ni Juan ang kaniyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya ay darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit magkalag man lamang ng kanyang sandalyas." Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na iyon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Kahit na wala silang sapat na dahilan upang siya ay ipapatay, hiniling pa rin niya kay Pilato na siya ay hatulan ng kamatayan. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, siya ay ibinaba nila sa krus at inilibing. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw, siya ay nagpakita sa mga sumama sa kanya sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila ang mga saksi niya sa mga Israelita. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya sa atin ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng muling pagkabuhay kay Jesus. Gaya ng nasusulat sa 2 awit, "Ikaw ang aking anak, sa araw na ito ay naging iyong ama." Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan ay sinabi ng Diyos, "Pagkakaloob ko sa inyo ang mga banal at maaasahang pagpapala
gaya ng ipinangako ko kay David. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal. Nang maisagawa ni David ang kalooban ng Diyos para sa kanyang kapanahunan, siya'y namatay at inilibing sa piling ng kanyang mga ninuno at siya'y dumanas ng pagkabulok. Subalit, ang muling binuhay ng Diyos ay hindi dumanas ng pagkabulok. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Kaya't mag-ingat kayo upang hindi mangyari sa inyo ang mga sinabi ng mga propeta. Tignan ninyo kayong mga nangungutya, manggilalas kayo at mamatay, sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo paniniwalaan, kahit na may magpaliwanag pa nito sa inyo. Nang sina Pablo at Bernabe ay palabas na sa sinagoga, inanyayahan sila ng mga tao na magsalita muli tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. O ito ang tinatawag na araw ng Sabat. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga relihiyosang hintil na nahikayat sa Hudaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kumusta mga bata? Sana ay minaintindihan tayo mula sa kwentong ating narinig. Nais lamang nitong iparating na mahal ng Diyos ang lahat ng tao at nais niyang malaman ng bawat isa ang magandang balitang ito tungkol kay Jesus. Sa linggong ito, ating ipanalangin at pagplanuhan kung paano natin ibabahagi sa ating kapwa ang magandang balitang ito mula sa Diyos, maging ito man ay sa ating kaibigan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli! Kamusta mga bata? May natutunan ba kayo sa ating kwento? Huwag niyong kakalimutan ang napulot nating aral. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating arts and crafts. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Racer ng Molino Church of Christ na magtuturo sa inyo ng isang napakasimpleng craft na magpapaalala sa atin na katulad ni Pablo, tayo din ay marapat na mag-anyaya at magsabi sa mga tao ng tungkol sa kaligtasan. Ang gagawin natin ay napakasimple lang. Ito ay pwede nating gawing invitation para mag-attend ang ating kaibigan sa Sunday School. Pwede din itong paalala sa atin ng isang memory verse na tungkol sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At katulad nga ng pagkatawag sa mga alagad, tayo din ay tinatawag bilang maging fishers of man. Kaya, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng isang craft na may kinalaman sa isda. Okay? So, pasimula, pumili kayo ng kahit na anong makulay na papel. Lumingan ito ng isda. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. Pero dahil susulatan ito ni Ate Razor ng memory verse, gagawin ko siyang medyo malaki. Tapos atin na siyang lupitin. Pwede nyo rin idikit sa mas matigas na karton
Pwede niyong gamitin ang iba't ibang pangkulay upang sulatan ng memory verse ang ating isda. Lagyan din natin ng disenyo upang mas magmukha siyang isda. Pwede nyo ding dagdagan ng disenyo ang inyong magagawang isda. Ayan mga bata, meron na tayong isang napakasimpleng craft. Pwede nyo itong butasan at isabit sa inyong kwarto, sa inyong pintuan, sa inyong bintana, sa inyong mga bookshelves, upang palagi ninyong maalala ang nakasulat sa Marcos 16:15. Umayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Paalam! Hanggang sa muli! Good morning mga bata! Ngayong araw, gagawa tayo ng crafts, gagawa tayo ng footprint. Ready na ba kayo? Pero bago yon, ihanda muna natin mga kailangan. Kailangan natin ng gunting, ng glue, ng colored paper, ng yarn or ribbon, at kailangan din natin ng paper plate. Ngayon, kumuha tayo ng colored paper at i-trace natin ang ating mga paa o ating mga sapatos. Pagkatapos ating i-trace ang ating mga paa o ating mga sapatos, gupitin naman natin ito. Ngayong tapos natin gupitin ang ating footprint, ito naman ay ating idikit sa ibabaw ng paper plate. Yan naman, isulat natin ang ating memory verse. Yung tapos natin lagyan ng memory verse, ito, butasan ng taas na bahagi ng paper plate. At isuot sa butas ang ribbon o kaya ang ating yarn. Nag-enjoy ba kayo sa ating arts and crafts? Kung gayon, dadako na tayo sa ating closing prayer.
Let us close our eyes, bow our heads, and let us pray. Father God in heaven, thank you po sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Thank you po sa lahat ng blessings na patuloy niyo po binibigay sa amin sa pang-araw-araw. Thank you po Lord dahil may panibago na naman po kaming natutunan ngayon. Sana po ay may apply po namin ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Salamat po sa guidance and protection na binibigay niyo po sa amin palagi. Lord, sorry po sa mga kasalanan na nagawa po namin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at katalinuhan na aming magagamit sa buhay. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa landas na aming tatahakin. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tapos na ang ating online Sunday School. Huwag niyong kakalimutan ang natutunan natin ngayong umaga at lagi kayong mag-iingat. Bye!